Yeah. Una kong release para sa 2026. Let's go. Kunin ang money, kunin ang power, kunin ang respeto. Sobrang saya ko na nasa lineup ako at excited din ako sa paparating kong laban kasi yun, gusto ko makabawi sa previous battle ko. Sobrang solid na event na to. Parang lalo't binigay sa akin si Zaki na isa sa mga hinahangaan ko talaga na battle MC. Feeling ko pukpukan tong laban na to dahil parehas kaming sabik makabawi sa mga nakaraan naming battle. Laging preparado to, dito nagpapabaya. Ako rin naman. So, for sure, pukpukan tong laban na to. Walan aggression ni Zaki syempre, pero susubukan tapatan yung mga pinagagawa niya, pero may halong kulit. Ayoko magtunog kupal, no? Pero sumikat lang siya dahil aksidente niyang natalo si Cripply. That's it. Palagi siyang nagwa 1-2, tapos halos lahat ng 1-2 niya is tumatama talaga sa kalaban. Sobrang galing niya din sa sa multis, at yung mga rhyme niya hindi common, parang ngayon mo lang naririnig. Good luck sa atin, galingan natin. Ang pinaka-importante, maging maganda yung performance natin para sa fans. Yun yung pinakamahalaga doon. Balagbagin mo ako, babalagbagin kita. Pakitaan natin sila. Zaki, sana naganda ka at sana makapalag-palag ako ang material ko, pero pag dating ngayon tablado, suntukan muna tayo, joke lang. Left up, 7-15, nandito pa rin, Philintestin, Muntinlupa, bago laban na natin ngayong gabi, non-tournament battle ng parating, flip up ang ingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent ko lang, High Minds, Real Jokes, Crown Manila, Flip Up Here, Big Manila, High Beat, Branded, Linya Linya, Black Manila, Ulang Branded, 7-4, lahat ng tulong support ang mga kasama rin natin dito, Shift Killions at Bad Grip Clothing ni Surelio. Shoutout sa lahat ng mga support at tunay live at online, lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw ang natutunan ko ay minsan kailangan nung sumunog ng tulay. Iniiwasan na ang drama tsaka gawain madumi. Pinabawasan ng kaaway, pinapadami ang kulit. Baby Jack, Floodways Hustler, Crown Manila. Shoutout kay OG Ice Bomb, Free Angel, Free Palestine. Shoutout sa Baby Jack naman, nga pala. At sa kaliwa naman, represent Cebu para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Bad. Sa kanta kay gra-gra kalayo, lakbay na abot gara na kaayo. Pag-uli sa balay kay sa manatong mapa ni hapon wa pa kuy kaon. Big Pharma, Black Manila, Rapolo, Dumuduong, Kimura Vape Shop, Dark Horse, yeah. Shoutout sa mga Rapolo, Dumuduong. Nanalo ng coin toss, si Zaki, piniliisipan na mauna. Ito ang minuto dapat, pahinga natin, 7-15 kay 2, Bad. Round 1 game! Ito ang laban na nagtitinda ng prutas versus former nagtitinda ng drogas. At yumaman to kaagad dahil sa business niya na OTABS. Kaya nung nahuli siya ng pulis, ang laki-laki ng silver niya na posas. Yan ang resulta. Pag gusto mo maging instant millionaire, para di ka na mahuli, ito ang requirement mo, sir. Bago ka magtinda ng high-grade cocaine, kumuha ka muna ng license to sell.
Alam mo kung bakit ka nahuli? Wala ka kasing interpret techniques. Illegal na ngayon binibenta mo, wala ka pang business permit. Nakakainggit, lintik. Itong si Zaki talaga, paminsan-minsan lang ako dati, ikaw palagi kang tanga. Ano, lalaitin mo ako na Bisaya? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Baka nakakalimutan mo, tarantado, may pagka-Bisaya ka rin. Kasi sabi niya kay Raf yan, hindi ka naging considerate. Hindi siya naging considerate. Considerate. Kulit, legit. Sinabi mo yan, tarantado, wag mong igiit kasi naiintindihan kita. Bisaya rin ako. Ay, considerate. Baka sabihin, hindi lang Bisakol ang nagkakamali sa pagbigkas. Well, that's right. Nagkamali siya kasi Muslim siya. Islam rhyme. Itong bida-bida, puro pleasant lies ka ng hitang-hina, pinanistang ay sa akin linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka magbibigay ka, brother. Wala na kaming basahan sa bahay, pengay baby jack apparel. Ang pangit ng damit mo. Yan ay precise at tama. Kaya pala may baby sa pangalan kasi yung designs pang bata. Anigma, tanong lang, asa man? Napapangitan ka ba sa baby jack? Hindi sa panghusga. Lagi na lang Dark Horse, Rapolo, Black Manila, Hypebeat iyong sinusuot ah. Di na ako magtataka kung ba't sumama loob niya. Hindi mo man lang kasi sinusuot yung baby jack kapag nag-host ka. Hindi kasi to sponsor ng Flip Top, pero merong kaunting pagsuporta si Boss Arik kasi sina-shoutout. Hanggang doon lang, ginunting, hindi mo na maaya na makikolabs kasi alam mo na Zaki, ganun din. Original na damit ang gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Grabe ka naman, boss. Ako, hindi ako ganyan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang ang trip ko masaktan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang may baby jack pamorma. Sa lahat ng kilala kong Muslim, ikaw lang nagtitinda ng droga. Ikaw lang kilala kong mayabang, kakabwisit panay boka. Pero nung tinapat kay Yangwan, parang iiyak ang puta. Ikaw lang kilala kong Muslim na piling magaling na cancer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagtatawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarar lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit chemical, nagtutulak na karito ng karamihan. Ikaw pusher literal. O nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi nagmumulti-lyrical, isa ka sa dopest di repar, pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Ha? Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. Ang mga Muslim, matutuwid. Huwag mo yang kakaligtaan. Ang pagbibenta ng shabu ay isang malaking haram. Ang iyong buhay at estilo ay walang kaibahan at kakaslant mo lumiko ka na din sa maling daan. Dati lang yon. Pinatawad ka na ni Allah. Ala akong pake. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat punchline ko, wasak. Sa bawat punchline ko, wasak. Lagpas si kwenta yung tahe, hindi lang slant rhyme ang basag, pati ekspektasyon bali. Nagbebenta daw ako ng shabu. Ang corny, chong. Tanga, hindi ako nagbebenta ng shabu. Tanga, chonky yun. Tangina, dapat pag mag-a-angle ka, pag-iisipan mo ng mabuti. Di ako nakakuha ng business permit. Tangina kasi ni Duterte, bigla kaming pinahuli. Tsaka wala kang respeto sa Muslim na umi-illegal. So what? Ko sa'yo. Tangina mo, tindero ka ng prutas, di ba? Putang ina. Re-rebat lang ako buong round. Tsaka dinadamay mo yung baby jack ko kesa di niya sinusuot. Akala mo matindi? Kaya hindi siya nagsusuot nun kasi wala siyang pambili.
Tangina mo, yung brand ko na naman, dinadamay, masyadong whack. Kaya hindi siya nakakapagsuot nun kasi palaging out of stock. Game! Zakwif Abdul Talib versus Urbano. Mga pangalan na pantanga. Pero alam nyo ba, pinagkaiba sa pangalan ng dalawa? Yung Zakwif Abdul Talib, inimbento lang para magpatawa. Samantalang yung pangalang Urbano, pangalan niya talaga. Urbano Dakulo Ando. Unano Damuho Abno. Pucha, yung pangalan Urbano, may toyo sa utak to. Kaya ka pinangalan ng Urbano kasi bobo magulang mo. Pang-ayasib yung pangalan, alanganin na to. Kung sa akin yung pinangalan, magagalit ako. May banu siya sa pangalan kaya frustrated yung bading. Kaya ganyan pangalan niya kasi yung parents niya aning. Magpalit ka na ng pangalan, oo pwede yan gawin. Pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Representante ng Cebu, siya ang reigning champ kaya the best daw siya. Pero nung na-review ka ni Loon sa Break It Down, biglang nag-breakdown ka. Dinamdam yung Break It Down kasi hindi siya open-minded. Nang dahil lang sa Break It Down, bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya hindi daw nakapag-isip yan ng maayos. Nung napanood niya yung episode, muntikan magbigtiyan pagkatapos. Napakaiyakin mo sa review. Tumigil ka dyan. Anong gusto mong gawin sa'yo ni Loons? Puriin ka lang? Napaghahalata ang kambiter sa mga hinaing kaya ikay dehado dito. Para kang mga fans ni GL kasi kaya kang paiyakin ng isang reaction video. Bobo ka umintindi, isa kang baguhang tanga. Porket Bisaya rin si Loons, kailangan paborang ka niya. Lumabas ang pagkawak nung nafukusan sa review. Nagmumukha ka lang malakas kapag andun ka sa Cebu. Kasi bias yung crowd at kanyang allies. Desperado yung new player. Mag-spit ka lang ng simpleng punchline, yung reaction pang room shaker. Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung pagkabayas, tanga honest lang ako. Kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Kaya lumaki ulo ng Abnoy, yung mahina naging mahangin. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Parehas nating nakalaban si Cripply. Nag-cruise tayo ng landas, ngayon tayo'y magka-clash. Natalo ko kay Cripply pero numbers pataas, tas may bagong mga fans. Nanalo ka kay Cripply pero tao na banas, tapos lalo kang nabash. Natalo ko kay Cripply kasi tinulugan lang durako. Nanalo to kay Cripply kasi tinulungan ng hurado. Bitch, you can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Cripply dahil kay MP3. Niluto yung recent win ito kay Crip. Di mo malinaw na gape. Kaya yung biggest win ng yung career, di mo maipag malaki. Ang kanyang entertainment style, comedy with very basic rhymes. Mag-iimbento ng angle, steady telling lies, tapos puro na paawa at self-deprecating lines. Hindi tayo sikat, cancer! Parehas tayong pangit, Manda! Grabe na to, madamdamin. Hindi ka sikat? Pangit ka? Tangina mo, alam namin! Kasi puro ka paawa para ka ng tanga dyan. Pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman! Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang chance sa palarin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Yo! Hindi daw ako trip ni Looney sa Break It Down. Okay lang ako, Chong. Alam mo kung bakit trip ka ni Looney? Parehas kayong nakulong. Same vibes. Bars. Yo! Alam nyo bang nag-emote to sa Facebook last month?
status, stories, notes, nakakainis lahat na. Nagkunwari siyang broken hearted sa Sokmed Hanep kasi may i-release siyang kanta. Tapos ang lyrics, di niya sinasagot ang tawag mo kasi andito nakahiga sa kama ko. Ha? Teka. Nag-sad post ka sa Facebook na parang biktima. Pero ang lyrics ng kanta na nasa link, ikaw pala yung kabet. Ganyan ba talaga linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw ba kabet? Baka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Nagsinungaling sa masa para bumenta agad. Grabe, pasensya, ang ikli. Kung nagtitinda lang doon ng prutas, sasabihin niya matamis kahit hindi. Kunwari lungkot para mag-promote ang style bulok at dirty. Parehas kayo ng babaeng dugyot na nanira kay Mot sa FB. Ang masaklap pa nun, nagsinungaling ka na't lahat, 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views, shas! Apakababa niyan, leche. Lumamang ka lang ng 306 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Bakit? Nakaisa buhay, semes ka na ba? Naalala mo sinabi mo kay Lipcram na kung gusto niya mag-champion, magpasulat siya sa'yo. Well, 2 beses na nag-finals ang tao, pero talo pa rin. Sayang naman, baka tama ka, Brad. Sa susunod niya isa buhay, sulatan mo, ha? Para malaglag agad. Una sali mo isa buhay, laglag ka agad sa elims. Pangalawang sali mo isa buhay, di ka man lang umabot sa semis. Magpasulat sa'yo para mag-champion. Aba, gago pala to. Kung ikaw nagsulat kay Lipcram sa laban namin, baka nanalo pa ako. Akala niya madali lang isa buhay porket nagkampiyon ng sunugan. Pero nung sumali, di makasemis, naging bano at kutusan. Paano mo kung matatapakan kung ang narating ko'y hindi mo pa matungtungan ang hilig mo magbuhat ng bangkong hindi mo pa naupuan? Kaya mag-champion ni Lipcram pag sinulatan mo? Hangin mo, Marit. Awatin mo yan, Arik. Paano kung sa MMA, madala ang ganyang attitude na pangit, antilok nun hanip, para mong sinabi na kayang talunin ni Saint Ice si McGregor kapag Zaki moves ginamit. Kaya ka natatalo sa mga katulad ni Cripply. Nakakasuka. Hindi mo pa naaabot yung bagay, niyayabang mo na. Oo, magaling ka dati. Naalala ko pa. Pero nung tinalo ka lang ni JD, nakakaluwa. Dating umaapoy sa kumo ang nakakapuna. Bakit yung gana na wala na lang na parang bula? Hindi ka na nagustuhan, apoy mo'y naapula. Dating kampyon ng sunugan, ngayon naaabo na. From magaling to mediocre. Grabing switch din yun, pre. Sobrang pangit ng transition, parang Deji Audrey. Tas tingin mo, angat ka sa akin? Sure ka talaga? Okay lang, wala pa namang mabisang lunas sa tanga. Malaki agwat natin sa sulatan. Well, tama ka dyan, Repa, kasi yung sulat mo tinalo lang ng freestyle ni Lanceta. Ang masakit pa, akapela. Kakaawa ka na, boy. Dating kampyon ng sunugan, ngayon wala na siyang apoy. Sobrang layo ng agwat ng sarili mo dati at ngayon. Naging zaking patapon ang dating labis mang baon. Habang tumatagal, lumihina. Yan ang klaro, aba. Sarili mo lang kalaban mo, tol. Natalo ka pa. Nagumpisa ka kasi ng puro papuri. Wala ka ruta na marahas. Habang ako, mga pangungupal ka ng puta lahat danas. Mga ilang beses mo nang nahila bago pa umangat sa taas. Kasi nagsimula akong mahina, ikaw sa una lang malakas. From malalim, tumababaw. Nagbabago ka, pre. Dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya, pre. Sa sunugan dati kang mamaw. Wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Okay naman yung round niya, no? Real talk. That's really okay. I have a question. Sino si DJ Obre? Tsaka, dinadamay mo yung kanta ko?
Tangina mo sa mga anggulo mong yan, para kang gago. Sinasabi mo lang na pangit yung kanta ko kasi magkalaban tayo. Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako, kaya kong gumawa ng R&B. Walang sablay. Pag ikaw gumawa ka ng kantang R&B, ang tawag doon, rap ng bay. Hindi na ako magaling. Tsaka sabi nila, pag ako daw nakakalaban, lumalabas yung A-game. Malinaw na yan. So yan na yung A-game mo? Ang hina naman. Wala, tangina. Kaya niya daw magtikol kay Lexilor habang nagde-dempsey roll. Tanga, hindi ka sensible, lakas ng tama mo, parang nag-edible. Akala mo solid ka na nun? Napaka-cornit patapon. Unang rapper na pinagsabay yung boxing at jakol. Nakakabuisit na tong kupal yung galawan niya kadire. Habang nakikipagsuntukan, nakahawak ka sa tite. Nakahanda siyang pumalag. Physical. Talagang dala yung bayag. Literal. Tangina, boxing at jakol. Ganyan pala yung tipo mo. Malaswa. Para tong gigolo. Kung Dempsey roll yung estilo mo, wasak ka sa jiu-jitsu ko. Real talk. All you do is tell lies. Pangit estilo mo ban. Kaya tinalo ka ni Saint Ice kahit di umulan. Wala akong pake sa opinyon ng mga Wex mong fans. Napakabaduy nung ginawa mong fake choke dance. Kunyari nag-choke, tapos biglang sumayaw. Ako'y nag-worry at hinala. Tangina mo ban, yun ba yung sturdy ng Bisaya? Kaya tong puro lang sayaw, babalagbagin ko gamit bara. Kung mahilig tong sumayaw, papasayawin ko gamit bala. Rapper na, dancer pa. Grabe, mind-bending. Dinadaan sa pagsayaw, baka sakaling mag-trending. Pero ang wak ng galaw mo, kaya pumangit ang ending. Kasi sa kakasayaw mo, ito yung dance with the devil. Sarap mong kaltukan hanggang head mo mabutas. Para lalong masaktan mas isentro sa sugat. Magva-violet yung kulay. Kasi strength ko ay too much. Iiwanang lantang gulay. Yang tindero ng prutas. Akala mo hindi ko alam yung illegal mong gawain? Dapat sa'yo isuplong ko na. Kasi ban, di ba nagtitinda ka ng saging? Tangina mo, prostitusyon yun ah. I go bananas when I spit, kaya malabo na magtay. Hindi ako nag-cherry pick, yung mga bars ko pamatay. Isa ka lamang balimbing na parang gago magpa-hype at kahit kailan hindi ka magiging apple of the eye. Sa susunod kong sasabihin, lalong mababadtrip ka. Yung tinitinda mong apple, pakain mo sa GF Montabachoy para makapag-diet siya. Cause she's fair as fuck. Bigatin, matatawag mo na heavy bitch. Pag nagsisex kayo, para mo na rin kinakantot si Crazy Mix. Minsan napakasarap manlait ng fat girls. Sa sobra niyang taba, yung napkin niya Pampers. Walang ginawa kundi pumutrip ng pumutrip, di nagtitira ng food. Kaya pag sumasakay siya ng move it, hindi makapag-move. Tanginan to, sobrang taba, tas napaka-juicy. Kaya sa fat bitches, ako'y allergic. If broke boys don't deserve pussy, then fat bitches don't deserve dick. Ano, galit ka? Kasi ayaw mong nadadama yung kasintahan mong Peppa Pig. Kung ganun, bakit pinagkakalat mo yung skandal nung viral na gold medalist? Real talk! Napaka-immoral at ignorante ng galawan niya ng di ko ma-attempt. Imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na natili pa ring whack artist. Instead of being a real man, piniling maging man, yakis. Yung babaeng may pinagdadaanan, mas minabuti gawing joke. Ginawa pang subject pang tawanan sa ilang ulit niyang repost. Kaya na-reveal kanyang galawan kasi tong stupid naging gross. Ngayon para ka na ring may scandal kasi tong pussy na expose.
Mataba daw ang GF ko. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Hiwalay na kami. Ang ina, late ka tol ah. Taba GF. Gago ka ba bro? May bago na ako. Tagalog pa yun. Yo, round 3 game? Alam nyo bang nireview na ito yung laban namin ni Kenzer sa gubat? Yung caption, kami daw ang MC na New Gods. Tindi ng utak. Tapos ngayon kumakapanglait parang diilib sa sulat. Kung pinaplastic mo lang ako noon, yung mukha mo, triple ang kunat. Peke na ngayong binibenta ng mga katulad mong mus. Tapos isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Nireview rin na ito yung laban namin ni Cripply. Yung caption, bias crowd. May question mark. Tinatanong mo ba? Halata naman. Nasa akin yun talaga. Ano bang nais mong mapala? Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves? Tanga ka. Fuck you, talang ka. Masyado kang papansin. Review mo na halos lahat ng laban ko, gago. Review ka ng review sa akin. Inaaral mo ba ako? Gagawin lahat para sa views? Tindi niya talaga. Kahit review ka ng review sa akin, hindi ka papasa. Kahit suntukan palag ako, handa ko lumaban sa Aki. Hindi ako takot sa'yo, gago. Wala kang haki. Tangina na ito, sobrang yabang. Kaya na daw i-bench press si Saint Ice. Niyabangan niya yung tao porket dehens niya same size. I'm not hitting the gym by, pero wag mo kong galitin sa real life. Yung mga katulad mong mapapel, kaya kong hatiin palentwise. Nag-MMA ka lang, tsaka nag-gym, kaya ka feeling malakas. Matchong-macho na si pare kasi ang training madalas. Ang nakakalungkot lang kung kailan may 6 na abs, tsaka naman pinagbawalan maghubad ng t-shirt sa labas. Nagtiis ka pa ng ilang buwan, pero resulta pala useless. Parang bumili ka ng bahay sa Japan tapos binomba lang ng US. Natuto lang ng grappling tsaka boxing, sobrang yabang na ni Iho. Hindi naman lumalaban sa octagon, yung kabaklaan na bisto. Nag-aaral ako ng MMA for self-defense. Ba't niyayabang mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo. Tang-inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aaral ng self-defense? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala ng video kasi dinilit na nga. Hanga ako sa healthy living, pero sa inspirasyon, ako'y nandidiri tanga. Binaril ka lang ni Yang Wan ng tubig, nag-MMA ka na. Ang purpose mo lang ay gumante. Kadiri man yan dudong. Buti pa si Saint Ice nag-octagon, kalaban may alam at gutom. Mas karespe-respeto pa yung flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA para gamitin sa taong di marunong. Ang inang yan. Ang lakas pa nito mandamay sa battle. Ganyan ka lagi, taktika. Damay grupo, damay jeep, damay parents, tangina. Di ko dinamay grupo mo. Di ko na dinawit kasi nga hindi ko na kailangan ng Moro Beats, kaya kita lakarin mag-isa. Hindi kita gusto kalaban, wala kang bongga na pasabog. Gusto ko lang lumaban sa Luzon kasi yung jowa ko Tagalog. From agoy-agoy to shit, sarap na ang From agoy-agoy to shit, sarap na ang napakikinggan ko. Kaya sige, takbo. Ngayong alam nyo ng Tagalog na yung sinisibak ko. Hindi ako nag-slant rhyme. Hindi ako nag-style mat o nangengkoy sa mga slants mo abno. Kasi mas gusto kitang durugin sa pinakamalakas mong anyo. Nangihina ka kasi pag ginaganyan ka ng kalaban, na-refuse ka sa agaran yung estilo mo sa laban, epektibo na galawan, pero di ko ginawa yan kasi di ko kailangan. Para din yung malaman na hindi ka kalakasan, pinatay kitang hindi inaasinta kahinaan.
Nag-training ako ng MMA. Kaya papauwiin ko tong lumpo. Yan yung ganti ko sa bunggo. Kanina ka pa eh. Pukay ng ina mo eh. Malakas yun sa'yo. Bunggo rebat, tol. Tapos sasabihin, bully ako. Putang ina, pag di pinapatulan mo siya, parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, di lalaban. Ina mo. Para sa akin, ikaw ay average MC. Kasi pang weakling ang berso. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling sa paningin ni John Leo. Kasi malalim yung friendship nyo ni John Leo. I know that. Pero kahit super close kayo, hirap pa rin mag-eye contact. Kahit puro ka lang imbento at yung mga bars mo kumukonte, sa mga mata ni John Leo, yung lakas mo dumodoble. Kahit mag-spit ka lang ng common na bara, para kay John Leo, yun ay double entendre. Kaya lagapa ka sa akin sa duelo, mga barang dala karaniwan. Kung malakas sa mata ni John Leo, wakas sa mata ng karamihan. Kasi katangahan lang dala sa battle rap niyan di puta. Sa sobra niyan tanga na body bag kay Penpluma. Wala ka na nga silbi, pilit na pilit pa yung stilo. Napanood niyo yung laban niya kay Penpluma? Malamang hindi, kasi pinadilit niya yung video. Puro pangungupal at pandaraya na lang lagi na iisip niyang gawin. Kaya pinadilit mo yung battle para kunyari undefeated ka pa rin. Parehas tayong may battle na dinilit. Pero dinilit yung laban mo kay Penpluma para lang mapagtakpan ng talo. Dinilit yung laban ko kay Yang Wan kasi may magsasampa ng kaso. Kaya yung galawan mo at estilo, pupunahin ko ng husto. Itong nagpapaguro ng video, buburahin ko sa mundo. Nung laban mo kay Lip Cram, kinawawa ka, Urbano. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate kay Lip Cram, di na naka-arte pa. Hinawakan siya sa mukha, tapos tinapat sa camera. Nung hinawakan ka niya sa mukha, kakatain niya lang nun. Totoo lahat yan, bay. At kung hindi siya nagbubuhos, malamang hindi rin yung naghuhugas ng kamay. Hindi ako nag-e-embento, gago yung mensahe, legit. Ang ibig kong sabihin, yung mukha mo may tiny lip. Kasi mahina kang lalaki sa aking paningin, you're gay. Pinahirang ka ng tae and I just rubbed it in your face. In-interview ni Shernan, tong rapper na pinahira ng etchas. Sabi niya doon, crush niya daw si Ma'am Nina Sandejas. Real talk. Si Nina daw yung nasa dreams niya at matagal ng fantasy. Si Nina na ngayon yung trip niya, sawa na sa banana tree. Pati ba naman si Nina, binalak pang tirahin? Si Ma'am Nina gusto niya daw dilaan sa gilagid. Iniisip niya si Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip-top, nagpapalabas ng cam, magpalabas ng similya, yung trip mo na bisyo, kadiri ka. Pati nga si Ma'am Nina, hindi yon mapicture sa isip niya. Tangina, kaya pala pangalan niya ay Ban. Kasi yung galawan niya ay para ng badang. Hindi ako maa-upset ni Ban. Lahat ng gagawin niya wasted. Ako'y na-upset lang sa Ban noong pinaalis si Apex. Kaya wag ka nang umasang pagpalain, dudong. Wala akong patawad sa Ban, parang Alaric Yuson. Hindi nakatagos ang strikes. Ang defense parang Floyd. Tatanggalan ko na ng life itong Wex na abnoy. Sobrang wak ng iyong style. Puro invento ka, boy. Ako slant yung mga rhymes. Second time 15, Saki versus Ban. Against pang beses, para sa mga pareho. Ang boto ng Murano, 5-0. Magkaya tayo lahat para kay Ban. Shoutout sa Saki. Maraming salamat kay Zaki. Ayun, round 1 para sa akin na pareha silang nakapag-set na magandang panimula. Halos para sa akin halos tabla lang yung round 1. So, round 2 and 3 para sa akin mas nakuha ni Ban yun. Mas marami siyang haymaker, mas marami magandang punchline.
lalo yung mga padulo ng round 2 at 3 habang hindi masyadong naging effective yung round 3 ni tawag dito ni Saki about mga Niñas and Deas jokes, pero sayang kasi yung pa-ender ng 3 niya yun yung mas epektibo na, so para sa akin mas tumamang talaga sa 2 at 3 Ban. Yeah. Yo, Rafian, binoto ko si Ban. Round 2 and 3 yung binigay ko sa kanya. Round 1 para sa akin dikit siya pero nakuha yun ni Zaki. Mas malalakas yung mga banat ni Zaki nung sa round 1, pero dun sa round 2 tsaka sa round 3 yung mga linya ni Ban, mas nagustuhan ko siya lalo pag padating na sa dulo, yung parang sa mga umpisa ng rounds niya medyo sumasapak-sapak lang, tapos sabay sa dulo parang nandun yung mga haymaker, pero para sa akin mas malakas pa rin yun. Tapos yung round 3 ni Ban mas nagustuhan ko siya kasi yung parang dun sa dulo niya binanggit na hindi niya ginamit yung mga kahinaan ni Saki para talunin siya, tapos si Saki parang yung mga linya na nagamit na kay Ban dati yung parang ginagamit niya pa rin dun sa laban na yun. Kaya parang mas na ano ko dun sa punto na binigay ni Ban sa round 3 kasi parang ito ginagawa ko, hindi pa nagagamit sa'yo, tapos hindi ko gagamitin sa'yo yung mga nagamit na sa'yo, tapos kay Zaki parang yun yung kabaliktaran, kaya mas nagustuhan ko kung paano diniskartehan ni Ban. Yo, bagsik, Ban versus Saki. Siguro para sa akin sobrang dikit lang naman talaga ng battle nila. Nauna si Ban, so kailangan syempre dapat higitan ni Saki yun, lalo na siya yung last na banat. Pero madaming suntok si Saki, pero para sa akin hindi niya naabot yung mga material na pinakita ni Ban kahit sobrang dikit. Yun, konting-konti lang Ban. Laban ni Ban tsaka Zaki, para sa akin magkasing palapag o level lang ng material yung ginawa nila all 3 rounds. Kaya binase ko na lang talaga sa kung ano yung pinakamalakas at tumatak na linya. Sa first round kay Ban, yung linya niya patungkol sa pagiging Pilipino, yung pag silip sa mali. Second round kay Ban pa rin, yung tsaka araw at gabi. Yung sa third round lang yung nabigay ko yun kay Zaki, yung si Enigma, walang pake sa Ban, yun. Kaya binoto ko si Ban sa 2 round. Yo, Aski, syempre shoutouts nga pala sa Hypebeat, no. Sa akin round 1, tie lang yun para sa akin kasi yung setup ni Ban maayos, maganda sunod-sunod, tapos maayos niyang nagawa ng ender, natuldukan niya ng magandang ending sa dulo. Naman yung round 1 ni Saki, punto por punto, yun okay din, magkaibang atake lang sila, pero ayun, tinay ko na lang yung round 1, tapos yung second binigay ko kay tay lang din to kasi halos ganun lang din kasi ang mangyayari kasi pag si Ban yung bumabanat, iisipin mo kanya na to, pero pag si Saki na talagang yun, nakakain niya pa rin yung round. So doon na sa third, mas lumamang lang sa mga punches si Ban, siguro mas naging epektibo. Tapos yung kay kay Saki, magaganda rin naman yung mga punches niya, yung mga setup niya, mas lumamang lang ng konti si Ban. Bali nangyari ay sunod-sunod na setup, tapos maayos yung landing, tapos yun, mas appreciated ng crowd. Ganon din naman kaya maganda yung kay Saki, pero yun nga, mas naging epektibo si Ban ngayon. Pero congrats pa rin sa kanilang dalawa. Hindi siya ganun kaing grande. Para sa akin, nung dikit lang. Kala ko lamang ako ng first 2 rounds. Yeah, yun, congrats kay Ban. Mahusay siya. Pinagandaan niya talaga ako. Sinigawan niya ako ng sinigawan. Tangina, naligo ako ng laway niya. Pinagbubunggo niya ako. And ayun, yun yung experience ko sa kanya, tangina. Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang chance sa palarin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin. Napansin ko lang yung mga linya ni Zaki, parang dumidiin naman talaga, pero parang natutulugan. Habang yung sa akin naman parang may mga natutulugan din siguro, baka mahina lang talaga, pero yung ibang mga linya ko naman bumenta.
From malalim, tumababaw. Nagbabago ka pre, dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya pre, sa sunugan dati kang mamaw. Wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatry ng pag-improve ng sarili sa lahat ng aspeto, sa pagiging tatay, sa pagiging artist. Maglalabas ako ng mga music at susubukan ko pang i-adjust yung estilo ko sa battle rap hanggang makuha ko yung tamang timpla for me. Try ko lang i-improve yung sarili ko one step at a time. Abangan nyo yung album ng Dumuduong Records. Malapit na yan, mga 10 tracks siguro yan ng grupo namin sa Cebu. Pero wag nyo na abangan, Bisaya yun eh, Bisayang kanta yun eh. Yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Na-appreciate ko kayo sa panalo at sa talo, nandyan kayo. At sana na-enjoy nyo pa rin yung mga performance ni Zaki. At marami pang lalabas na music, marami pang lalabas na battle, marami pa tayong gagawin. Umpisa pa lang ng taon, so abangan ang mga susunod. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin kahit sa mga nagbabash. Patunay yan na nag-e-exist pa rin ako sa mundo. Yeah.